Nanay, sino ang may ganitong puso para gawin ito sa iyo? Isang lalaking 8 taon nang nagtatrabaho sa Dubai ang umuwi sa kanyang bayang Sinilangan sa Pilipinas. Bitbit niya ang kanyang itim na maleta at ang pag-asang mayakap ang kanyang ina. Ngunit biglang huminto ang kanyang mga hakbang nang makita niya ang isang bagay sa likod ng lumang kulungan ng kalabaw. Isang matandang babae ang nakaupo, mahina ang katawan, na nakagapos ang mga kamay at paa ng kadena. Hindi makapaniwalang tinitigan ng lalaki. Ito ang sarili niyang ina, at ang mas nakakagulat pa, ang may kagagawan nito ay, bago natin simulan ang kwentong ito, pakisulat muna sa comment section kung anong bayan o probinsya kayo nanonood. At huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel na ito. Sa lahat ng nag-subscribe, nag-like at nag-comment, nawa ay pagpalain ang inyong buhay, palawakin ang inyong kabuhayan, bayaran ang inyong mga utang, pagalingin ang inyong mga sakit, at ipagkaloob ang lahat ng inyong kahilingan sa mundo at sa kabilang buhay. Amen. Ang tag-ulan ay nagsisimulang yumakap sa maliit na bayan kung saan naninirahan si Daniel sa Dubai. Ang simoy ng hangin ay humahampas sa mga kalsadang puno ng putik, habang ang mga ilaw ng sari-sari store ay nagsisimulang sindihan ng mas maaga kaysa karaniwan. Sa isang simpleng apartment sa 3 palapag, nakaupo si Daniel sa gilid ng kanyang kama, hawak ang kanyang cellphone. Sanay na siya sa kanyang routine. Gumising ng maaga, magtrabaho sa bodega ng logistic hanggang gabi, at pagkatapos ay magpadala ng text message sa kanyang ina bago matulog. Isang simpleng mensahe, ngunit laging may mainit na tugon. Minsan, maikling panalangin lamang, minsan payo na huwag kalimutang kumain. Ngunit naiiba ang gabing iyon. Ang mensaheng ipinadala niya mula pa kaninang hapon ay may isang check lamang. Sinubukan niyang tawagan. Mahabang ringtone ang narinig at pagkatapos ay naputol. Sinubukan niya ulit. Sa pagkakataong ito, sinagot. Ngunit hindi ito boses ng kanyang ina. Hello, ang boses ng kanyang tia Lena ay mahinang narinig sa kabilang linya. Tia, nasaan si nanay? Ang nanay mo ay nagpapahinga, pagod lang. Madalas nahihilo nitong mga nakaraang araw. Ang sagot ay tila normal lang, masyadong normal. Tumango si Daniel kahit hindi siya nakikita. Binaba niya ang telepono na may pusong hindi pa rin mapakali. Sa sumunod na ilang araw, umulit ang parehong pattern, walang sagot sa mga mensahe. Ang telepono ay laging sinasagot ni Tia Lena. Ang mga dahilan ay nagbabago-bago, ngunit ang tono ay laging magaan, tila walang dapat ipag-alala. Ang nanay mo ay nasa palayan. Ang nanay mo ay nasa bahay ng kapitbahay. Ang nanay mo ay medyo may sakit pero okay lang. Nagsimulang mapansin ni Daniel ang isang maliit na bagay na bumabagabag sa kanya. Si Tia Lena ay laging mabilis magsalita, na parang gusto niyang tapusin agad ang usapan. Walang ni isang beses siyang nakarinig ng boses ng kanyang ina sa background. Sa gitna ng kanyang trabaho, ang kanyang isip ay lumipad patungo sa baryo. Na-imagine niya ang lumang bahay kubo na kanilang tinitirhan noon, ang bakuran na may matandang puno ng mangga at ang kanyang ina na nakaupo sa veranda, naghihintay sa takip silim. Ang imaheng iyon ay dati inagbibigay sa kanya ng lakas. Ngayon, nagdudulot ito ng pag-aalala. Sinubukan niyang kalmahin ang sarili. Siguro nga ay hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang ina, matanda na rin. Ipinangako niya sa sarili na uuwi siya sa susunod na taon matapos ang kanyang kontrata. Ngunit tuwing gabi, kapag tahimik ang kanyang maliit na apartment, bumabalik ang pagkabalisa. Binuksan niya ang photo gallery sa kanyang cellphone. Ang huling larawan ng kanyang ina ay ipinadala 3 linggo na ang nakakaraan. Ang kanyang mukha ay tila mas payat. Ang kanyang ngiti ay hindi kasing lapad ng dati. Noon, hindi niya masyadong pinansin. Ngayon, ang maliliit na detalye na iyon ay tila tumutusok. Ang 5 araw na walang sagot ay nagpahira sa kanya na mag-focus sa trabaho.
Pinagsabihan siya ng kanyang kasamahan dahil nagkamali siya sa pagbibilang ng mga pinadalang kalakal, isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa. Pagkatapos ng trabaho, matagal siyang nakatayo sa harap ng bintana, tinitingnan ang kumikislap na ilaw ng syudad. Ang libu-libong kilometrong distansya ay tila totoo ng gabing iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang siya ay mangibang bayan, naramdaman niya ang labis na kalayuan sa bahay. Ang maliit na pagkabalisa na una niyang binaliwala ay ngayon ay naging isang malaking anino na patuloy na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Ngayong gabi, ang hangin ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Kasisindi lang ni Daniel ng ilaw sa kanyang kwarto nang umindayog ang kanyang cellphone sa mesa. Akala niya ay ordinaryong notifikasyon lang, marahil ay promosyon o mensahe mula sa kasamahan. Ngunit ipinakita ng sumisinding screen ang isang hindi pamilyar na numero na walang pangalan. Ang mensahe ay maikli, walang mga salita, isang larawan lamang. Napakunot ang noo niya at binuksan ito. Ang larawan ay malabo, na parang kinunan ng nagmamadali. Ang ilaw ay madilim. Nakita ang isang lumang dingding na gawa sa kahoy at isang sahig na lupa na may halong dayami. Sa sulok ng larawan, may isang matandang babae na nakaupo, nakayuko ang katawan. Ang kanyang dalawang kamay ay tila nasa harap, na parang yakap ang kanyang mga tuhod, sa kanyang mga pulso at paa. May isang bagay na kahawig ng kadena na kumikinang ng bahagya sa ilaw. Napahawak si Daniel sa kanyang hininga. Pinalaki niya ang larawan. Bumababa ang kanyang puso. Ang mukha ng babae ay bahagyang natatakpan ng anino. Ang kanyang buhok ay gusot, puti, payat ang pisngi. Ang kanyang mga buto sa pisngi ay nakausli. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Sinubukan niyang kalmahin ang kanyang isip. Maaring magsinungaling ang isang larawan, maaring hindi iyon kahit sino, marahil ay maling padala lamang. Ngunit may isang bagay na nagpahira sa kanya na bumitaw. Ang linya ng panga na iyon, ang hugis ng kanyang ilong, ang paraan ng bahagyang pagtabingi ng ulo ay lubos na pamilyar. Idinail niya ang numero ng nagpadala at sinubukang tumawag. Hindi aktibo. Nagpadala siya ng reply message. Sino ito? Walang sagot. Bumangon siya mula sa kanyang kama at umupo ulit. Isinindi ulit ang ilaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ulit ang larawan. Sa pagkakataong ito, pinansin niya ang background. Isang lumang dingding na gawa sa kahoy na may maliliit na butas kung saan sumisingit ang ilaw. Isang poste sa kaliwang bahagi. Nakakalat ang dayami. Mukhang kulungan ang lugar. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata ay biglang lumitaw. Sa likod ng kanilang bahay sa baryo, may isang lumang kulungan ng kalabaw na bihirang ginagamit mula nang pumanaw ang kanyang ama. Ang mga kahoy nito ay bulok na, ngunit nakatayo pa rin. Lumunok siya. Hindi, nagkataon lang iyon. Sinubukan niyang tawagan si Tia Lena. Lagpas hating gabi na sa Pilipinas, ngunit wala siyang pakialam. Matagal na ring tumunog ang telepono at pagkatapos ay naputol. Sinubukan niya ulit, hindi sinagot. Ang pag-aalala ay naging isang matinding pagkabalisa. Naglakad siya pabalik-balik sa kanyang maliit na kwarto. Ang anino ng larawan ay patuloy na bumabalik sa kanyang isip. Bakit may nagpadala ng ganoong larawan sa kanya? Paano nalaman ng taong iyon ang kanyang numero? At bakit ang mukha ng babae ay tila napakalapit sa kanyang puso? 3 ng madaling araw, nakaupo pa rin siya, nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Walang follow-up na mensahe, walang paliwanag, tanging isang tahimik na larawan na tila may itinago na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit sa tuwing malapit na siyang makatulog, bumabalik ang anino ng kadena at sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang matanggap ang larawan na iyon, isang kaisipan na dati niyang tinanggihan ay dahan-dahang sumisingit sa kanyang isip. Paano kung ito talaga ang kanyang ina?
Kinabukasan ng umaga, dumating si Daniel sa opisina na may mugtong mga mata. Halos hindi siya natulog. Ang larawan na walang pangalan ay nakatago pa rin sa gallery ng kanyang cellphone na parang isang tinik na hindi matanggal. Sa buong biyahe patungo sa trabaho, patuloy siyang nagtimbang-timbang sa pagitan ng lohika at pakiramdam. Sinubukan niyang tawagan ulit ang kanyang tiya sa oras ng pahinga. Sa pagkakataong ito, sinagot, "Tiya, talagang malusog ba si nanay?" Tanong niya agad, nang walang pasakalye. "Oo, malusog. Pagod lang talaga madalas. Bakit ka ba ganyan?" Tanong ng kanyang tiya nang medyo nagmamadali. "Pwede ko bang kausapin si nanay ngayon? Nasa ospital siya." Ang sagot ay tila walang emosyon. Masyadong mabilis, masyadong handa. Pagkatapos ng tawag, matagal na nakaupo si Daniel sa upuan sa waiting room. Ang tunog ng makina ng forklift at ang pag-uusap ng kanyang mga kasamahan ay tila malayo. Tila walang kinalaman sa kanya. Binuksan niya ulit ang larawan, pinalaki ang bahagi ng mukha, tinitigan ito nang hindi kumukurap. Ang desisyon ay dumating nang hindi na nag-iisip pa. Kinabukasan ng hapon, pagkatapos ng trabaho, binuksan agad niya ang kanyang laptop. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay sa paghahanap ng pinakamabilis na flight patungo sa Manila. Ang presyo na nakalista ay mas mahal kaysa karaniwan, ngunit wala siyang pakialam. Inilagay niya ang kanyang data, pinindot ang pay button at natanggap ang kumpirmasyon sa loob ng ilang minuto. Isang one-way ticket pa uwi. Hindi pa niya sinasabi sa sinuman, hindi sa kanyang tiya, hindi sa kanyang ina, maging sa kanyang boss. Nagpadala lang siya ng maikling mensahe sa kanyang manager na mayroong emergency sa pamilya at kailangan niyang bumalik agad sa Pilipinas. Gabing iyon, naiiba ang pakiramdam ng kanyang apartment. Ang itim na maleta na karaniwang nakatago sa aparador ay nakabukas ngayon sa sahig. Naglagay siya ng kaunting damit, ilang mahahalagang dokumento at kaunting pasalubong na matagal na niyang inipon para sa kanyang ina. Habang nililipat ang mesa, ang kanyang alaala ay lumipad pabalik sa kanyang pagkabata. Naalala niya ang kanyang ina na laging gumigising ng pinakamaaga para maghanda ng almusal bago siya pumasok sa eskwela. Ang magaspang na kamay na humahaplos sa kanyang ulo tuwing nagrereklamo siya ng pagod sa pagtulong sa palayan. Ang simpleng ngiti na laging nagpapatibay sa kanya. Dumating siya sa Dubai na may determinasyong baguhin ang kanyang kapalaran. Gusto niyang mamuhay ng tahimik ang kanyang ina nang hindi na kailangang magtrabaho ng husto. Bawat buwan nagpapadala siya ng pera. Kumpiyansa na, sapat iyon upang mabayaran ang mga taon ng paghihirap. Ngunit ngayon, dahan-dahang gumagapang ang pagkakasala sa kanyang dibdib. Paano kung sa buong panahong ito ay labis siyang nagtiwala sa sitwasyon? Paano kung may pinagdadaanan ang kanyang ina ng mag-isa habang siya ay abala sa paghabol ng pangarap sa ibang bansa? Pagkalipas ng ilang oras, nakaupo siyang mag-isa, naghihintay ng boarding call. Ang mga tao ay naglalakad, bawat isa ay may sariling destinasyon. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang cellphone, nakatitig sa walang laman na screen na walang bagong mensahe. Nang tuluyang lumipad ang eroplano, ang siyudad na kanyang pinaninirahan ay unti-unting lumiit sa ibaba. Ang puting ulap ay bumalot sa bintana. Sa likod ng maliit na salamin na iyon, ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Ang pag-uwi na ito ay hindi lamang basta pagbabalik bayan. Naramdaman niya na patungo siya sa isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. At habang lumalapit ang kanyang distansya sa kanyang lupang tinubuan, lalong lumalaki ang bigat na kanyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Ang mahabang biyahe ay nagtapos sa mga kalsada ng baryo na dati kabisado niya. Ang haring araw ay nakabitin ng mababa nang huminto ang sinasakyan niyang rent-a-car sa harap ng bahay kubo ng kanyang ina na kupas na ang pintura. Dahan-dahang bumaba si Daniel. Ang hangin sa baryo ay tila mamasa-masa at mainit. Sobrang naiiba sa lamig ng Dubai. Saglit siyang tumayo sa harap ng kawayan na bakod na medyo tabingi. Karaniwan,
Bago pa man niya mabuksan ang tarangkahan, ang kanyang ina ay lilitaw na mula sa terasa. Masigla ang kanyang mukha sa pagsalubong sa pag-uwi ng kanyang nag-iisang anak. Ngayon, walang sinuman. Binuksan niya ang tarangkahan na umingit ng mahina. Ang bakuran ay tila mas tuyo kaysa karaniwan. Ang damo ay tumubo ng hindi maayos. Ang matandang puno ng mangga ay nakatayo pa rin, ngunit ang mga dahon nito ay bihirang alagaan. Ang kanyang mga hakbang ay tila mabigat nang lumapit siya sa pintuan ng bahay, dahan-dahan siyang kumatok. "Nanay?" Walang sagot. Sinubukan niya ulit. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Tahimik. Ang doorknob ay pinindot at hindi nakakandado. Pagkabukas ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng amag at alikabok. Ang sikat ng araw na sumisingit mula sa bintana ay nagpakita ng maliliit na partikulo na lumulutang sa hangin. Ang sahig na gawa sa kahoy ay tila kupas. Ang mesa sa sala ay natatakpan ng manipis na layer ng alikabok. Ang bahay ay hindi mukhang bahay na tinitirahan ng isang may sakit, mas mukha itong bahay na inabandona. Dahan-dahang lumakad si Daniel patungo sa kwarto ng kanyang ina. Ang kumot ay nakatiklop ng maayos, ngunit tila matagal nang hindi ginagamit. Ang aparador ay bahagyang nakabukas, ang mga damit ay nakasabit pa rin, walang maleta, walang senyales ng paghahanda para sa paglalakbay. Nagsimulang manikip ang kanyang dibdib. Lumabas siya pabalik sa sala nang makarinig ng mga yabag sa labas. May nagmamadaling nagbukas ng tarangkahan. Ang kanyang tia Lena ay lumitaw sa bukana ng pinto, bahagyang humihingal. Nakangiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi lubos na nagpapahayag ng pagtanggap. "Oh, Daniel, umuwi ka pala, hindi ka man lang nagsabi." Tiningnan siya ng diretso ni Daniel. "Nasaan si nanay, tia?" Bahagyang tumawa ang kanyang tiya. Tila pilit. "Ang nanay mo ay nasa bahay ng kamag-anak sa kabilang baryo. Kailangan niya ng kasama." "Bakit walang tao sa bahay?" Bihirang nandito ang nanay mo nitong mga nakaraang araw. Mas komportable raw siya doon." Ang sagot ay tila nakalutang, hindi malinaw, hindi kapani-paniwala. Pinansin ni Daniel ang mukha ng kanyang tiya. Mayroong kislap ng kaba na hindi niya naitago. Ang kanyang tingin ay paminsan-minsan ay lumilipat sa likod ng bahay, pagkatapos ay bumabalik ulit. "Gusto ko si nanay ngayon," mahinang sabi ni Daniel. Mabilis na sumagot ang kanyang tiya. "Wag na ngayon, hapon na." Kawawa naman siya kung gigisingin. Ang mga salitang iyon ay tila isang banayad na hadlang. Ang hangin ng takip silim ay dumaan sa siwang ng bintana, nagpapagalaw sa manipis na kurtina. Ang bahay ay tila napakatahimik para sa isang lugar na sinasabing tinitirhan pa. Tahimik na nakatayo si Daniel sa gitna ng sala, nararamdaman ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag, hindi lang tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ina, kundi tungkol sa pagbabago ng kapaligiran ng bahay. Ang di karaniwang katahimikan at sa likod ng mukha ng kanyang tiya na tila normal, may isang bagay na hindi naaayon sa kapaligiran. Ang unang gabi ng kanyang pag-uwi ay tila mahaba. Nagpasya si Daniel na manatili sa bahay ng kanyang ina. Bagaman inalok siya ng kanyang tiya na manatili sa kanilang bahay, gusto niyang maramdaman ulit ang kapaligiran na dati pamilyar, kahit na ngayon ay tila kakaiba na. Nakaupo siya sa sala kasama ang kanyang tiya. Ang madilim na dilaw na ilaw ay nakabitin sa kisame na lumilikha ng malabong anino na gumagalaw sa dingding na gawa sa kahoy. "Tiya, gaano nakatagal si nanay sa bahay ng kamag-anak?" tanong ni Daniel nang maingat. "Halos 2 linggo," mabilis na sagot ng kanyang tiya. Dahan-dahang tumango si Daniel. "Kahapon sabi mo madalas si nanay sa palayan." Tumahimik ang kanyang tiya ng ilang sandali. "Oo, bago lumala ang sakit niya." Ang sagot na iyon ay hindi kapareho ng kanyang narinig sa telepono ilang araw na ang nakakaraan. Dati, sinabi niya na panandali ang hilo lang. Ngayon ay tila matagal na ang sakit. "Anong sakit ba talaga?" patuloy ni Daniel. Sakit ng matatanda lang, panghihina,
Labis ka lang nag-aalala. Ang tono ng kanyang boses ay nagsimulang lumabas na nagtatanggol. Pinili ni Daniel na manahimik. Ayaw niyang agad na simulan ang isang pagtatalo, ngunit bawat sagot na kanyang natatanggap ay tila mga piraso ng kwento na hindi magkakaugnay. Kinabukasan ng umaga, lumabas siya ng bahay, naglakad sa maliit na kalsada ng baryo. Binalikan niya ang ilang matatandang kapitbahay na nakakakilala pa rin sa kanya. Ang ilan ay ngumiti ng awkward. Ang ilan naman ay tumangulang. "Kumusta po ang nanay ko?" Tanong niya sa isang matandang babae na dating madalas bumibisita sa kanilang bahay. Ang babae ay tila nag-aalangan bago sumagot, "Ay, sana ay malusog siya." "Sana nga po." Ang sagot na iyon ay nagpakunot ng noo ni Daniel. Habang papalayo siya, narinig niya ang mahinang bulungan ng 2 taong nakatayo malapit sa balon. Iyan ang anak niya mula sa ibang bansa. Kawawa naman. Ang huling salita ay malinaw na narinig niya. "Kawawa sino?" Huminto siya saglit at lumingon. Ngunit ang 2 tao ay agad na nagpanggap na abala. Habang lumalalim ang araw, lalong naging malinaw sa kanya na may tinatago. Ang ilang kapitbahay ay umiiwas makipag-ugnayan sa mata. Ang ilan ay tila gustong magsalita, ngunit pinipigilan ang sarili. Nang bumalik siya sa bahay, nakita niya ang kanyang tiya na nakaupo sa likod ng terasa. Ang kanyang tingin ay panandaliang matalim bago maging walang ekspresyon. "Naglibot ka sa baryo?" tanong niya. "Oo, nagtatanong na rin ako tungkol kay nanay." Dahan-dahang tumayo ang kanyang tiya. "Huwag kang makinig sa mga sinasabi ng mga tao. Mahilig magpalaki ng kwento ang mga tao rito." Tiningnan siya ni Daniel ng walang ekspresyon. "Kung gayon, ihatid mo ako kay nanay ngayon." Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang hangin sa tanghali ay mahinang sumipol sa pagitan ng mga dahon ng mangga. Mabilis na nag-isip ang kanyang tiya. "Bukas na lang." Sa wakas ay sagot niya. "Ngayon ay may lakad pa ako." Iba pang dahilan, muling pagpapaliban. Napagtanto ni Daniel ang isang bagay na tiyak. Ang kwento ng kanyang tiya ay nagbabago-bago. Ang kapaligiran ng baryo ay tila may tinatago. At ang kanyang ina, na dapat ay ang sagot sa lahat ng kanyang pagkabalisa, ay lalong lumalayo sa kanyang abot. Ang pagdududa na dati malabo ay nagsisimula nang bumuo ng mas malinaw na balangkas sa kanyang isip. Tanghaling tapat, mas matindi ang init kaysa karaniwan. Nakaupo si Daniel nang mag-isa sa kwarto ng kanyang ina. Binuksan ang lumang drawer na dati pinaglalagyan ng mahahalagang dokumento. Hindi niya intensyon na maghalughog, gusto lang niyang kumpirmahin ang isang bagay na patuloy na bumabagabag sa kanyang isip mula pa kaninang umaga. Sa loob ng drawer, nakita niya ang isang brown na folder na hindi pa niya nakikita. Mukhang bago ang papel, hindi tulad ng mga lumang dokumento na karaniwang dilaw na. Bumababa ang kanyang puso habang binubuksan niya ito. Ilang kopya ng kasulatan ang nakatiklop ng maayos. Ang pamagat nito ay agad na nagpahawak sa kanyang hininga, kasunduan sa pagbebenta ng lupa. Ang tinutukoy na lupa ay ang palayan sa likod ng bahay, ang minana niya mula sa kanyang ama. Binasa niya ang bawat linya ng maingat. Malinaw na nakalista ang pangalan ng bumibili. Nakasulat ang halaga ng transaksyon na sa tingin niya ay napakaliit para sa laki ng lupa. At sa ibaba, may pirma sa pangalan ng kanyang ina. Nagsimulang lumamig ang kanyang mga kamay. Nakilala niya ang pirma na iyon. Nakita na niya ito ng maraming beses habang tinutulungan ang kanyang ina sa pag-aasikaso ng mga papeles sa baryo noon. Karaniwan, ang sulat ay matibay kahit simple. Ngunit ang nasa papel na iyon ay tila naiiba. Ang mga linya ay nanginginig, ang mga letra ay hindi pare-pareho na parang isinulat ng may hindi natural na puwersa, tila may humawak sa kanyang kamay habang nagsusulat. Nakaupo si Daniel sa gilid ng kama, nakatitig sa pirma ng matagal. Mabilis na umikot ang kanyang isip. Hindi pa niya narinig ang plano ng pagbebenta ng lupa. Laging sinasabi ng kanyang ina
na mananatili ang palayan kahit gaano pa kaliit ang ani. Binuksan niya ang susunod na pahina. May selyo ng baryo at pirma ng saksi. Isa sa mga pangalang nakalista ay nagpabigat sa kanyang dibdib, ang kanyang tiya. Narinig ang mga yabag na papalapit sa kwarto. Mabilis na isinara ni Daniel ang folder at inilagay ulit ito, nag-iwan ng isang kopya na isinilid niya sa kanyang bag. Lumitaw ulit ang kanyang tiya sa bukana ng pinto. Anong ginagawa mo diyan? Tinitingnan lang ang mga lumang gamit, kalmadong sagot ni Daniel. Ang tingin ng kanyang tiya ay panandaliang sumakop sa mesa at drawer bago bumalik sa kanyang mukha. Huwag kang maghalughog, baka magulo. Dahan-dahang tumango si Daniel. Pagkaalis ng kanyang tiya, umupo ulit siya na may isip na lalong komplikado. Kung talagang nabenta na ang lupa, bakit hindi sinabi ng kanyang ina? At kung talagang pinilit ang pirma, ibig sabihin ay may presyon na hindi niya alam. Naalala niya ang bulungan ng mga kapitbahay kahapon, pati na rin ang larawan na walang pangalan na ipinadala sa hating gabi. Ang lahat ng maliliit na piraso na iyon ay nagsisimulang magkaugnay kahit hindi pa nabubuo ang isang buong larawan. Ang malinaw ay mayroong isang bagay na mas malaki kaysa sa basta sakit o pagtira sa bahay ng kamag-anak. Ngayong hapon, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating siya sa baryo, naramdaman ni Daniel na ang problemang ito ay hindi lang tungkol sa kinaroroonan ng kanyang ina. May iba pang interes na nakatago sa likod ng lupa sa papel na iyon. Papalubog ang araw nang tumayo si Daniel sa harap ng bahay, tinitingnan ang bakuran na nagsisimulang mamula sa liwanag ng takip-silim. Ang kanyang isip ay puno pa rin ng larawan ng pirma sa papel na iyon. Naramdaman niya na tila naglalakad siya sa pagitan ng dalawang mundo, ang nakikita at ang nakatago sa likod nito. Isang mahinang yabag ang narinig mula sa kawayan na bakod sa tabi. Isang matandang lalaki, si Tatay Carding, ang kapitbahay na kilala niya mula pa pagkabata, ay nakatayo habang hawak ang isang tungkod na kahoy. Daniel, matagal ka nang hindi umuwi, mahinang sabi nito. Lumapit si Daniel ng magalang. Opo, tatay, kahapon lang po ako dumating. Matagal siyang tiningnan ni Tatay Carding na parang may tinimbang. Ang kanyang matandang mukha ay nagtatago ng pag-aalinlangan. Ang nanay mo, nakita mo na? Mahinang tanong niya. Ang tanong na iyon ay nagpakapit sa dibdib ni Daniel. Hindi pa po, tatay, sabi po ay nasa bahay ng kamag-anak. Hindi agad sumagot si Tatay Carding. Lumingon siya sa kanan at kaliwa, sinisiguradong walang ibang nakakarinig. Ang kanyang boses ay bumaba at naging bulong. Mag-ingat ka lang, hindi na tulad ng dati ang baryo na ito ngayon. Lumapit ng kaunti si Daniel. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Humugot ng malalim na hininga ang matandang lalaki. Nitong mga nakaraang gabi, madalas akong makarinig ng ingay mula sa likod ng bahay ninyo. Parang may naghihirap, pero hindi malinaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Likod ng bahay, ulit niya ng mahina. Bahagyang tumango si Tatay Carding. Ang lumang kulungan ng kalabaw na bihirang ginagamit. Minsan, umiilaw sandali, pagkatapos ay namamatay ulit. Ang hangin ng takip-silim ay humihip sa kanila, dala ang amoy ng lupa na nagsisimulang lumamig. Naramdaman ni Daniel ang pagtindig ng kanyang balahibo. Sigurado po kayo, tatay? Tanong niya. Ayoko sanang makialam. Pero bilang matanda, hindi ko kaya kung mananahimik lang ako. Ang tingin ni Tatay Carding ay tila nag-aalala. Hindi siya nagbanggit ng pangalan, hindi siya nagsumbong, nagbigay lang siya ng direksyon. Bago lumingon upang umalis, mahinang tinapik ng matandang lalaki ang braso ni Daniel. Kung gusto mong makahanap ng sagot, huwag kang maghintay ng matagal. Tahimik na nakatayo si Daniel pagkatapos lumayo ni Tatay Carding. Ang kanyang isip ay bumalik sa larawan na walang pangalan. Dingding na gawa sa kahoy, dayami sa sahig, malabong anino ng kadena, ang lumang kulungan ng kalabaw sa likod ng bahay. Lumingon siya sa gilid ng bahay. Mula sa kanyang kinatatayuan, bahagyang nakita ang bubong ng kulungan sa likod ng mga puno.
mukhang mas madilim ang kahoy kaysa dati, na parang may tinatago na ayaw nitong makita ng malinaw. Mabigat ang kanyang mga hakbang nang nagsimula siyang maglakad sa gilid ng bahay patungo sa likod. Bawat hakbang ay tila may dalang di nakikitang bigat. Hindi pa niya alam kung ano ang kanyang matutuklasan. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naging totoo ang direksyon ng kanyang pagdududa. At sa takip silim na iyon, sa likod ng kawayan na bakod at bulungan ng isang matandang kapitbahay, isang pinto patungo sa katotohanan ay dahan-dahang bumukas. Ang takip silim ay madilim nang lumakad si Daniel sa gilid ng bahay patungo sa likod na bahagi. Ang natitirang liwanag ng araw ay sumisingit sa pagitan ng mga puno ng saging at ng kawayan na bakod na nagsisimula ng mabulok. Ang hangin ay tila mas mamasa-masa, halo ang amoy ng lupa at isang bagay na malabo ngunit tumutusok. Ang lumang kulungan ng kalabaw ay nakatayo hindi kalayuan sa lumang balon. Ang bubong nito ay tabingi, at ang ilang bubong ay tila nawawala sa pwesto. Ang dingding na gawa sa kahoy ay umitim dahil sa edad. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, bihirang ginamit ang lugar na iyon. Ang huling kalabaw ay matagal nang naibenta para sa kanyang pag-aaral noon. Bawat hakbang na papalapit ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Huminto siya ng ilang metro mula sa pintuan ng kulungan. Walang kapansini-pansing ingay, tanging ang tunog ng mga insekto at ang paghampas ng hangin sa takip silim. Ngunit mas malakas ang amoy ng mamasa-masang dayami na may halong lumang dumi. Tinaas niya ang kanyang kamay. Nag-aalangan sandali bago hawakan ang kupas na pinto na gawa sa kahoy. Magaspang at malamig ang ibabaw nito. Dahan-dahan niya itong itinulak. Umingit ng mahina ang pinto. Isang tunog na humahawi sa katahimikan ng takip silim. Ang madilim na ilaw ay sumisingit sa mga siwang ng dingding. Bumuo ng manipis na linya sa sahig na lupa. Sa loob ay mas madilim kaysa sa kanyang inaakala. Nakakalat ang dayami sa mga sulok ng silid. Isang lumang balde ang nakatumba malapit sa poste. Lumakad si Daniel sa loob. Dumampi ang sapatos niya sa mamasa-masang lupa na medyo malambot. Napahawak siya sa kanyang hininga, sinusubukang ayusin ang kanyang paningin sa kaunting ilaw. May isang bagay sa kanang sulok. Sa simula ay isang malabong anino lamang. Pinaningkit niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay dahan-dahang lumabas ang hugis na mas totoo. Isang tao ang nakaupo sa sahig. Nakayuko ang katawan. Ang puting buhok ay nakatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Napatigil ang hininga ni Daniel. Ang amoy ng dayami ay halo na ngayon sa iba pang amoy pawis, halumigmig, at isang bagay na nagpapait sa kanyang lalamunan. Ang manipis na liwanag mula sa siwang ng dingding ay dumampi sa pulso ng taong iyon. Malabo ang kislap ng metal, huminto ang kanyang mga hakbang. Isang mahinang hininga ang narinig mula sa taong iyon. Mahina, putol-putol, na parang bawat paghinga ay isang malaking pagsisikap. Naramdaman ni Daniel ang panghihina ng kanyang mga tuhod, ayaw tanggapin ng kanyang isip ang nakikita ng kanyang mga mata, ngunit nauna nang nakilala ng kanyang puso. Nanay, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Bahagyang gumalaw ang taong iyon. Dahan-dahang umangat ang ulo. Ang mapurol na mata ay sinubukang mag-focus sa anino sa kanyang harapan. Lalong lumalalim ang takip silim, haba ang anino sa loob ng kulungan. Sa gitna ng amoy ng dayami at ng mabigat na hangin, ang unang luha ay bumagsak ng hindi niya namamalayan. At sa maliit na espasyo na matagal na niyang itinuturing na labi lamang ng nakaraan, ang katotohanan na hindi niya kailanman inakala ay nakatayo mismo sa kanyang harapan. Ang liwanag ng takip silim na sumisingit mula sa siwang ng dingding ay bumagsak mismo sa pulso ng babae. Ngayon ay malinaw na nakikita ang isang bakal na pulseras na mahigpit na nakapalibot, nakakonekta sa isang maikling kadena na nakatali sa isang poste ng kulungan na gawa sa kahoy. Ganun din sa kanyang mga paa. Ang kalawang na bakal ay nakapulupot sa payat na pulso
nag-iwan ng pulang-itim na marka ng pagkikiskisan. Nakatayo si Daniel, walang kibo. Sa wakas ay buong umangat ang mukha. Ang mga mata na dati laging mainit ay ngayon ay tila malalim at pagod. Basag ang kanyang mga labi. Ngunit sa likod ng lahat ng pagbabagong iyon, wala ng pag-aalinlangan. Ito ang kanyang ina, nanay. Bumagsak ang kanyang boses. Hindi na niya ito kayang pigilan. Kinurap-kurap ng matandang babae ang kanyang mga mata ng ilang beses na parang sinusubukang siguruhin na hindi ilusyon ang anino sa kanyang harapan. Nanginginig ang kanyang mga labi. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Daniel, ang isang salitang iyon ay nagwasak sa natitirang lakas na kanyang taglay. Lumuhod si Daniel sa lupa nang hindi inaalala ang kanhumalinis na damit na ngayon ay marumi na ng dayami at putik. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang malamig na pisngi ng kanyang ina. Nanay, ako ito. Bumagsak ang kanyang luha. Maingat niyang niyakap ang matandang katawan na iyon. Nararamdaman ang mga buto na lalong lumalabas sa ilalim ng manipis na balat. Ang katawan ay magaan, napakagaan. Ang nakakabit na kadena ay naglimita sa kanilang galaw. Ang tunog ng metal na nag-iingay ay naririnig sa tuwing sinusubukan niyang lumapit pa. Ang tunog na iyon ay tumutusok sa kanyang mga tenga na parang panunuya sa kanyang pagkahuli sa pag-uwi. Nanay, bakit ka nandito? Tanong niya. Nang pautal, hindi agad sumagot ang kanyang ina. Maikli ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay na nakakadena ay sinubukang iangat ng kaunti, hinawakan ang braso ng kanyang anak. Nanay, okay lang, mahina niyang bulong. Ang pangungusap na iyon ay tila lumang ugali. Mula pagkabata, tuwing siya ay nadadapa o nabibigo, laging sinasabi ng kanyang ina ang parehong bagay. Ngunit ang nasasaktan ngayon ay hindi siya. Pinansin ni Daniel ang mga sugat sa pulso at paa. Ang balat ay nagbabalat sa ilang bahagi. May malabong pasa sa braso. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang puso. Lumingon siya sa paligid ng kulungan. Walang disenteng higaan, tanging manipis na dayami at isang lumang tela sa sulok. Nakalatag ang isang walang lamang balde hindi kalayuan. Gaano nakatagal ang kanyang ina sa lugar na ito. Sinubukan niyang hilahin ang kadena, sinisigurado kung gaano ito kahigpit na nakatali. Ang poste na kahoy kung saan nakasabit ang kadena ay tila may karagdagang pako na bakal upang hindi madaling matanggal. Ang mundo na kanyang binuo sa ibang bansa ay tila gumuho ng isang iglap. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng perang kanyang ipinadala ay walang kabuluhan kung ganito ang pagtrato sa kanyang ina. Nanay, kumapit ka lang. Nandito na ako ngayon. Sabi niya nang nanginginig ang boses. Matagal siyang tiningnan ng kanyang ina. May halo ng ginhawa at pagod sa kanyang mga mata. Hindi na malakas ang kanyang iyak, tahimik lamang na dumadaloy sa pagitan nila. Sa loob ng madilim na kulungan na iyon, napagtanto ni Daniel na ang kanyang pag-uwi ay hindi na lamang tungkol sa hinala o pagdududa. Nakita niya mismo ang mga sugat at kadena na gumagapos sa pinakamamahal niya. At mula sa sandaling iyon, wala nang babalikan. Sa dati, pinakalma ni Daniel ang kanyang paghinga bago sinubukan alisin ang kadena na nakagapos sa kanyang ina. Nakita niya ang isang lumang padlock sa dulo ng bakal, mahigpit na nakakandado. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa-kapa, umaasa na may butas na mabubuksan niya nang walang kasangkapan. Nanay, kailan ka pa dito? Mahina niyang tanong, sinisigurong stable ang kanyang boses. Ipinikit ng kanyang ina ang kanyang mga mata ng sandali na parang nagtitipon ng natitirang lakas. Hindi ko sigurado. Ilang araw na siguro o mas matagal pa. Mahina ang kanyang boses. Nahihirapan sa paghinga. Umupo si Daniel ng mas malapit, sinisigurong makasandal ang kanyang ina sa kanyang katawan. Sino ang gumawa nito? Ang tanong ay nakalutang sa mabigat na hangin ng kulungan. Hindi agad sumagot ang kanyang ina.
Walang laman ang kanyang tingin ng ilang segundo bago sa wakas ay tumingin sa sahig. May manipis na luha ang dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Sabi nila, pansamantala lang, dahan-dahan niyang sabi, pinapirmahan ako ng papel. Sabi nila ang lupa ay para sa paggawa ng kalsada. Kung hindi ako sumang-ayon, sinabi nila na hindi ako makapamumuhay ng tahimik dito. Naramdaman ni Daniel ang pag-apoy ng kanyang dibdib. Sino? Ulit niya. Mahinang tumango ang kanyang ina. Nauna ang tiya mo. Sabi niya ito ay para sa kabutihan ng lahat. Tumanggi ako. Ang lupa na iyon ay pamana ng iyong ama. Hindi ito dapat ibenta kung saan-saan. Bawat salita ay tila basag na salamin na tumutusok. Pagkatapos ng pilitan, Daniel, dinala ako dito sa gabi. Sabi nila, kakausapin lang ako. Ngunit pagkatapos ay kinandado ang pinto at nilagyan ako ng bakal sa kamay. Nagpapalit-palit sila, pinipilit akong pumirma. Dahan-dahang umiyak siya. Ayaw ko, pero hinawakan ang kamay ko, pinilit na sumulat. Naalala ni Daniel ang pirma sa papel na tila nanginginig. Ngayon, alam na niya ang dahilan. Ano ang banta nila? Ang kanyang boses ay halos nanginginig na hindi mapigilan. Sinabihan ng kanyang ina na kung siya ay uuwi at makikialam, maaari siyang mapahamak. Alam nila na nagpapadala siya ng pera, alam nilang nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Natatakot ang kanyang ina. Ang pangungusap na iyon ay nagtatago ng takot ng isang ina na mas piniling magdusa ng mag-isa kaysa ipahamak ang kanyang anak. Yumuko si Daniel, pinipigilan ang galit na umiikot sa kanyang kalooban. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang pagkawala ay magiging butas para sa ibang tao na pahirapan ang kanyang ina. Nanay, bakit hindi ka nagsabi sa telepono? Mahina niyang tanong. Bahagyang ngumiti ang kanyang ina. Isang ngiti na mas mukhang sugat. Ang telepono ko ay madalas hawak nila. Kung magtatanong ka, masasabi ko lang na maayos ako. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tanging ang tunog ng paghinga at ang pagkikiskisan ng kadena ang naririnig. Hinimas ni Daniel ang kanyang mukha, sinusubukang mag-isip ng malinaw. Hindi siya maaaring magpatuloy na malunod lamang sa emosyon. Kailangan niyang kumilos. Ngunit nang maingat. Nanay, may narinig ka pa ba silang pinag-uusapan? Tanong niya ulit. Ngayon ay mas kalmado. Matagal siyang tinitigan ng kanyang ina. May ilang tao sa baryo ang pumirma bilang saksi, hindi lang ang tiya mo. Ang pag-amin na iyon ay bumagsak na parang bato sa tahimik na tubig. Lumikha ng mas malawak na alon kaysa sa kanyang inaakala. Sa lumang kulungan na iyon, hindi lamang isang sikreto ng pamilya ang nabuksan, kundi pati na rin ang anino ng pagkakasangkot ng iba pang mas malaking partido. At ang pag-amin na binigkas sa mahinang boses ay naging simula ng isang bagay na hindi na matuturing na personal na problema lamang. Ngayong gabi, hindi agad dinala ni Daniel ang kanyang ina palabas. Alam niyang ang padalos-dalos na hakbang ay maaaring mapanganib. Nang maingat, sinigurado niyang sapat na ang kanyang ina upang huminahon at pagkatapos ay nangako siyang babalik bago sumikat ang araw dala ang tulong. Isinara niya ang pinto ng kulungan tulad ng dati. Pinigilan ang kanyang galit na huwag bumalot sa kanyang katinuan. Ang kanyang mga hakbang ay patungo sa barangay hall. Ang gusali ay nakatayo hindi kalayuan sa pangunahing kalsada. Bagong pintura nito, mukhang mas maringal kaysa sa mga bahay ng mga residente. Ang ilaw sa terasa ay nakasindi pa rin kahit madilim na ang araw. Ilang motorsiklo ang nakaparada ng maayos sa harap. Tumayo si Daniel ng sandali sa labas ng bakod na bakal. Sinubukan niyang balikan ang kasunduan sa pagbebenta ng lupa na kanyang nakita. May opisyal na selyo ng barangay, may pirma ng saksi. Lahat ay tila lehitimo sa papel. Ngunit ngayon, alam na niya na hindi malinis ang proseso sa likod nito. Pumasok siya ng may matatag na hakbang. Sa loob, narinig ang mahinang tawanan mula sa gitnang silid. Ang punong barangay ay nakaupo.
kasama ang dalawang lalaki, may isang tasa ng kape sa mesa. "Oh, Daniel, umuwi ka na pala?" Bati ng punong barangay nang may malawak na ngiti. "Opo, sir. Gusto ko lang po sana magtanong tungkol sa lupa ng nanay ko," direktang sagot ni Daniel. Biglang naging tahimik ang kapaligiran. Ang dalawang lalaki ay nagkatinginan bago nagpanggap na abala sa kani-kanilang cellphone. "Anong lupa ba?" Tanong ng punong barangay ng kaswal. "Sabi po ay nabenta na ang palayan sa likod ng bahay." Sumandal ang punong barangay sa upuan. "Lahat ay ayon sa pamamaraan. May pirma ang nanay mo, may saksi, may konsultasyon. Ikaw naman kasi ay nasa ibang bansa, baka hindi mo nasabihan." Sumikip ang kanyang tingin ng sandali. "Sabi po ng nanay ko ay hindi siya sumang-ayon," mahinang sabi ni Daniel. Bahagyang kumupas ang ngiti sa mukha ng punong barangay. Minsan nakakalimot ang matatanda, lalo na kung may edad na. Huwag kang basta-basta maniniwala sa emosyonal na kwento. Ang pangungusap na iyon ay tila isang pagtatangka na hamakin. Tiningnan ni Daniel ang mesa sa harap ng punong barangay. Sa sulok nito, may isang folder na may logo ng barangay na kapareho ng kanyang nakita sa bahay. Pinansin niya ang selyo at pirma na magkapareho. "Napakababa po ng halaga ng bentahan," patuloy ni Daniel. "Hindi po tugma sa laki ng lupa." Mahinang tumawa ang punong barangay. Ang presyo ay napagkasunduan ng sama-sama, ang paggawa ng kalsada ay para sa kapakinabangan ng lahat. Dapat ay ipagmalaki mo. Ipagmalaki? Ang salitang iyon ay tila ironic. Napagtanto ni Daniel ang isang mahalagang bagay. Ang paraan ng pagsasalita ng punong barangay ay hindi tulad ng isang taong walang alam. Labis siyang kumpiyansa, labis na handa sa mga sagot. Nang tumayo siya upang umalis, nakita niya ng mabilis ang listahan ng mga pangalan sa bulletin board. May talaan ng pulong tungkol sa proyekto ng paggawa ng kalsada na inaprubahan ilang linggo na ang nakakaraan. Magkalapit ang petsa sa panahong nagsimulang hindi mag-reply ang kanyang ina sa mga mensahe. Sa labas ng barangay hall, ang hangin sa gabi ay tila mas mabigat. Ang mga ilaw sa kalsada ay madilim na nakasindi, nagpapakita ng mahahabang anino sa lupa. Ngayon ay malinaw na sa kanya, hindi lamang ito tungkol sa sakim na tiya, may bakas ng mas malawak na katiwalian. Ang pirma sa papel, ang opisyal na selyo, at ang kaswal na pag-uusap sa likod ng mesa na kahoy ay nagpapahiwatig ng isang bagay. Ang larong ito ay kinasasangkutan ng mga taong may kapangyarihan. Lalong lumalim ang gabi nang bumalik si Daniel sa bahay. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang, mas matalas ang kanyang pag-iisip kaysa noong una siyang dumating sa baryo. Napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Ang galit ay hindi magliligtas sa kanyang ina. Ang ebidensya ang magsasalita. Sa kwarto, inilabas niya ang kanyang cellphone at binuksan ulit ang larawan ng kulungan na ipinadala ng Anonymous. Pagkatapos ay binuksan niya ang voice recorder app. Sinuri niya ang natitirang memorya, sinisiguradong sapat iyon upang isave ang mahabang usapan kung kinakailangan. Matagal siyang nakaupo, pinag-iisipan ang susunod na hakbang. Madaling araw bago tumilaok ang manok, bumalik siya sa kulungan. Sa pagkakataong ito, dala niya ang pliers at tela para takpan ang tunog ng kadena. Nang maingat, binuksan niya ang lumang padlock gamit ang kasangkapan na kanyang nakita sa bodega ng bahay. Nangailangan ito ng oras at lakas, ngunit sa wakas ay natanggal ang bakal. Ang kanyang ina ay masyadong mahina upang maglakad ng malayo. Dinala niya ito sa loob ng bahay sa pintuan sa gilid upang hindi makita. Nilinis niya ang mga sugat sa pulso at paa ng kanyang ina gamit ang mainit na tubig. Habang nagpapahinga ang kanyang ina, nagplano si Daniel. Sa araw, sinadya niyang lapitan ang kanyang tiya nang mas malumanay ang kilos. "Tiya, tungkol sa lupa. Siguro nga ito na ang pinakamainam na paraan," mahina niyang sabi. Ang kanyang tiya ay tila nagulat sandali bago ngumiti ng may ginhawa. "Mabuti naman. Ikaw kasi ay may pinag-aralan." Inilagay ni Daniel ang kanyang cellphone sa mesa.
Patay ang screen, ngunit aktibo ang voice recorder sa bulsa ng kanyang jacket. Pero gusto ko lang po malaman ng malinaw ang proseso para walang pagdududa, patuloy niya. Dahan-dahang lumago ang pag-uusap, nagsimulang maging mas bukas ang kanyang tiya. Naramdaman niyang hindi na siya hinaharangan ng pagtanggi. Ikinuwento niya ang tungkol sa proyekto ng kalsada, ang tungkol sa pagpupulong sa barangay hall, ang tungkol sa pamimilit upang mabilis na sumang-ayon ang lahat ng residente sa pagbebenta ng lupa. Nang hindi namamalayan, binanggit niya na ang punong barangay ang nag-ayos ng lahat at nangako ng tiyak na bahagi kung magiging maayos ang proseso. Pinigilan ni Daniel na maging neutral ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos noon, nakipagkita siya sa isa sa mga opisyales ng barangay na may dahilan na gusto niyang kumpirmahin ang bayad. Nagtanong siya ng maliliit na tanong na nagpalitaw ng mga sagot. Muli, ang pangalan ng punong barangay ang lumitaw bilang pangunahing nagpasya. Bawat pag-uusap ay naitala ng maayos. Gabing-gabi na sa kanyang kwarto na tanging maliit na ilaw ang nakasindi, pinatugtog ulit ni Daniel ang recording gamit ang earphone. Malinaw na narinig ang boses ng kanyang tiya, pag-amin tungkol sa mga lihim na pagpupulong, tungkol sa pamimilit upang pumirma ang kanyang ina, tungkol sa pagbabahagi ng kita. Kumuyom ang kanyang kamao, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa kawalan ng magawa. Nagsimula siyang tipunin ang lahat ng kopya ng dokumento, kinukuhanan ng larawan ang bawat pahina ng sulat, bawat selyo, bawat pirma. Inilagay niya ito sa online storage upang hindi madaling matanggal. Sa pagitan ng mga iyon, sinuri niya ang kanyang cellphone. Ang anonymous na numero na nagpadala ng larawan ay hindi pa rin aktibo. Ngunit napagtanto niya ang isang bagay. May isang tao sa baryo na ito na hindi sumasang-ayon sa nangyayari. At ngayon, kasama ang nakatagong recording sa kanyang bulsa at ang ebidensya na nakatago ng ligtas. Si Daniel ay hindi na lamang isang galit na anak. Nagtatayo siya ng pundasyon upang pabagsakin sila sa paraan na hindi matutulan. Ilang araw pagkatapos niyang kolektahin ang mga recording, sinimulan ni Daniel na ayusin ang mga piraso na kanyang taglay. Hindi na siya gumagalaw ng random. Bawat hakbang ay pinag-iisipan, bawat pagpupulong ay inihanda. Bumalik siya sa barangay hall. Sa pagkakataong ito ay may dahilan na humingi ng opisyal na kopya ng dokumento ng pagbebenta ng lupa. Ang kanyang kilos ay kalmado, halos magiliw. Sinalubong siya ng punong barangay ng may mukha na kumpiyansa tulad ng dati. Hindi ka pa rin ba kontento? Tanong niya ng may magaang tono. Gusto ko lang po ng kumpletong archive, sir, para malinaw, sagot ni Daniel. Sa administrative office, nakita niya sandali ang tumpok ng mga folder na katulad ng nasa bahay niya. Ang ilang pangalan ng ibang residente ay nakalista sa listahan ng pagbebenta ng lupa. Nakilala niya ang dalawa sa kanila bilang mga kapitbahay na matagal nang nagreklamo tungkol sa panggigipit na ibenta ang kanilang palayan. Nang humingi siya ng mga detalye ng pagpupulong ng pagpapatibay ng residente, ang opisyales ng barangay ay tila nag-aalangan bago sa wakas ay ibinigay ang kopya ng minuto. Nakasulat doon na ang ilang residente ay sumang-ayon ng may buong kamalayan. Gayunpaman, mula sa maliit na pag-uusap na narinig niya sa labas ng silid, may narinig siyang ibang reklamo. Isang lalaking may edad na ang mahinang nagsabi sa kanyang kaibigan, kung hindi pipirma, mahihirapan sa tulong sa pataba. Naintindihan ni Daniel ang pangungusap na iyon na parang isang hudyat. Gabing-gabi na nang makipagkita siya sa isa sa mga residente na ang pangalan ay nakalista. Sa simula, tumanggi ang lalaki na magsalita. Ngunit pagkatapos makumbinsi na ang kanilang pag-uusap ay hindi kakalat ng walang pahintulot, nagsimula siyang magsalita. Pinilit po kami, mahina niyang sabi. Hindi lang ang nanay mo, halos lahat ng may lupa malapit sa proyekto ay pinilit na pumirma agad, sabi niya, para sa pagunlad ng baryo. Sino ang nagpilit? Tanong ni Daniel. Maingat.
Tahimik ang lalaki ng ilang sandali bago sumagot. Ang punong barangay ang direktang nagsalita, pero sa likod niya may mga taga-munisipyo na madalas dumarating. Itim ang sasakyan nila. Ang pangalan ng munisipyo ay nagpakunot ng noo ni Daniel. Ibig sabihin, ang usaping ito ay hindi humihinto sa antas ng barangay. Muli niyang binuksan ang recording na kanyang taglay. Sa isa sa mga pag-uusap, binanggit ng kanyang tiya ang tungkol sa down payment na nanggaling sa itaas. Noon, hindi niya masyadong pinansin ang parirala na iyon. Ngayon, mas malalim ang kahulugan nito. Ang plano ay nagsimulang maging mas malinaw. Ang lupa ng mga residente ay binili ng mura sa ilalim ng dahilan ng paggawa ng kalsada. Ang pamimilit ay isinagawa sa pamamagitan ng social assistance at administrative services ng barangay. Ang mga pirma ay pinilit at ang kita ay ibinahagi sa ilang partido. Ang kanyang ina ay hindi nag-iisang biktima. Isa lamang siya sa mga matinding tumanggi kaya kinailangan siyang patahimikin ng mas malupit na paraan. Sa kwarto, tinitigan ni Daniel ang screen ng kanyang laptop na nagpapakita ng listahan ng mga pangalan, voice recordings at mga larawan ng dokumento. Napagtanto niya na ang kanyang kinakaharap ay hindi lamang isang sakim na tiya. May maliit na network ng kapangyarihan na pakiramdam ay hindi kayang pigilan dahil ang lahat ay ginawa sa pangalan ng pag-unlad. At dahan-dahan, nang walang gaanong ingay, ang mga layer ng maruming laro ay unti-unting nabunyag sa kanyang harapan. Alam ni Daniel na hindi sapat na itago lamang sa laptop ang mga ebidensya na kanyang taglay. Kung siya ay kumilos ng mag-isa, maaaring mawala ang mga recording kasama niya. Kailangan niya ng mas malaking liwanag upang ang katotohanan ay hindi madaling matakpan ulit. Nakipag-ugnayan siya sa isang dating kakilala sa Dubai na ngayon ay nagtatrabaho sa isang independenteng media sa Asia-Europa. Dati silang nagkakilala sa komunidad ng mga migranteng manggagawa. Nang walang mahabang paliwanag, ipinadala ni Daniel ang mga kopya ng dokumento, mga larawan ng bakas ng kadena sa pulso ng kanyang ina at mga bahagi ng recording ng pag-uusap na malinaw na nagbanggit ng pagbabahagi ng kita. Sa unang ilang araw, walang nangyari. Ang baryo ay patuloy na gumagalaw tulad ng dati. Ang punong barangay ay nakaupo pa rin ng kaswal sa terasa ng barangay hall. Ang kanyang tiya ay patuloy na sinusubukang maging normal kahit na bihirang lumilitaw sa bahay. Pagkatapos, isang umaga, isang artikulo ang lumabas sa online news site sa Tagalog at Ingles. Ang pamagat nito ay tumatalakay sa di umano'y pag-agaw ng lupa ng mga residente sa ilalim ng proyektong paggawa ng kalsada. Sa loob nito, may anonymous na quote mula sa recording na ipinadala ni Daniel. Ang pangalan ng kanilang baryo ay nabanggit. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang link ng balita sa social media. Ang mga residente ay nagsimulang magbulungan ng mas bukas. Ang ilan na dati natatakot, ngayon ay nangahas na umamin na pinilit din sila na ibenta ang kanilang lupa. Tanghaling tapat, dalawang sasakyan na may plakang mula sa labas ng lugar ang huminto sa harap ng barangay hall. Ilang taong nakasuot ng suit ang bumaba, may dalang mga folder at kamera. Dumating din ang mga lokal na mamamahayag. Itinutok ang mga mikropono sa sinumang gustong magsalita. Ang punong barangay ay tila tense sa kauna-unahang pagkakataon. Sinubukan niyang magbigay ng pahayag na ang lahat ay ayon sa pamamaraan, ngunit nang tanungin tungkol sa pinilit na pirma at panggigipit sa social assistance, hindi na kasing kinis ng dati ang kanyang sagot. Nakatayo si Daniel ng medyo malayo, pinapanood ang lahat. Hindi siya nagpakita bilang pangunahing nagpapakilos. Hinayaan niya ang mga katotohanan ang magsalita. Ilang opisyales mula sa munisipyo ang dumating upang suriin ang administrasyon. Kinumpiska ang mga dokumento, dinala ang mga kompyuter ng barangay hall para suriin. Ang mga residente na dati itahimik ay nagsimulang tawagin para kumuha ng pahayag. Malaki ang pagbabago sa kapaligiran ng baryo.
Ang kalsada na karaniwang tahimik ay ngayon ay puno ng mga taong gustong malaman ang nangyari. Ang mga pangalan na dati binabanggit ng mahina, ngayon ay binabanggit ng lantaran. Dumating ang kanyang tiya sa bahay na may maputlang mukha. Ikaw ang gumawa nito? Mahina niyang tanong nang walang galit na dati madalas lumabas. Kalmadong tiningnan siya ni Daniel. Gusto ko lang po ang tama. Walang sigawan, walang away. Tanging katahimikan na mas nakakasakal kaysa galit. Sa loob ng ilang araw, ang isyu ay umabot sa mas mataas na antas. Ang mga opisyales ng sentral na pamahalaan ay sinasabing bababa upang siguruhin na walang paglabag sa batas sa proyekto na iyon. Ang maliit na baryo na matagal ng pakiramdam ay ligtas sa likod ng distansya at katahimikan, ngayon ay nasa ilalim ng spotlight. Ang pagsabog na iyon ay hindi malakas na tunog, kundi isang alon ng atensyon na hindi na mapipigilan. At sa gitna ng lumalaking ingay, napagtanto ni Daniel ang isang bagay. Ang katotohanan na matagal nang nakakandado ng mahigpit ay sa wakas ay nakahanap ng paraan upang lumabas. Ilang linggo matapos kumalat ang balita, dahan-dahang natuklasan ng baryo ang bagong ritmo. Ang barangay hall ay hindi na abala sa kaswal na tawanan, kundi sa mga pagsusuri at muling pagtatala. Ang punong barangay ay pansamantalang sinuspinde. Ilang opisyales ang tinawag para kumuha ng pahayag. Ang proyekto ng kalsada ay itinigil hanggang matapos ang proseso ng hustisya. Para kay Daniel, hindi ito tungkol sa tagumpay. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang ina. Inilipat niya ang kanyang ina sa mas maliwanag na kwarto sa harap. Tuwing umaga tinutulungan niya itong linisin ang mga sugat sa pulso at paa na nagsisimula ng gumaling. Ang bakas ng kadena ay malinaw pa ring nakikita, ngunit dahan-dahang kumukupas. Niluto niya ito ng mainit na lugaw, sinubuan ng may pasensya tulad ng dati ginagawa ng kanyang ina sa kanya noong bata pa siya. Nanay, okay na po ako ngayon, sabi ng kanyang ina isang hapon. Ang kanyang boses ay mas malakas na kahit paano ay malambot pa rin. Bahagyang ngumiti si Daniel. Ngayon, ako naman po ang magbabantay kay nanay. Ang bahay na dating tila tahimik ay nagsimulang muling maging buhay. Inayos niya ang bubong na tumutulo, pinalitan ang ilang bulok na sahig, at nilinis ang bakuran na matagal nang hindi inaalagaan. Ang puno ng mangga sa harap ng bahay ay muling pinungusan ng maayos. Ang mga kapitbahay na dati nagbubulungan lang ay ngayon ay lantaran ng dumarating dala ang pagkain at panalangin. Ang lupa ng palayan na panandaliang napalipat ng may-ari ay pinigil pansamantala hanggang matapos ang proseso ng hustisya. Ang mga peking dokumento ay idineklarang walang bisa. Ang pangalan ng kanyang ina ay muling naitala bilang lehitimong may-ari. Isang hapon, nang dahan-dahang lumubog ang araw sa likod ng malawak na palayan, nakaupo si Daniel sa terasa kasama ang kanyang ina. Dala ng hangin ang amoy ng sariwang palay. Wala nang mamasamasang dayami o nakakagambalang tunog ng kadena. Matagal siyang tiningnan ng kanyang ina. Patawarin mo ako, Daniel, hindi ko kayang alagaan ang lahat ng mag-isa. Ang pangungusap na iyon ay nagpabara sa lalamunan ni Daniel. Hindi po kayo ang dapat humingi ng tawad. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina na ngayon ay malaya na mula sa bakal, mainit at totoo. Pinag-isipan niyang bumalik sa Dubai pagkatapos huminahon ang lahat. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang kanyang ina na dahan-dahang naglalakad sa bakuran, napagtanto niya na hindi na maibabalik ang nakaraan. Ang mga nawawalang taon ay hindi mapapalitan ng basta pera lamang. Mananatili ako rito ng mas matagal, mahina niyang sabi isang gabi. Ngumiti lamang ang kanyang ina. May luha sa kanyang matandang mga mata. Ang kulungan ng kalabaw sa likod ng bahay ay sa wakas ay giniba. Ang mga kahoy nito ay ginamit upang ayusin ang bakod. Ang dating lugar nito ay pinatag, tinamnan ng simpleng bulaklak. Wala nang madilim na espasyo na nagtatago ng mga sugat,
Ang iyak na dati bumagsak sa katahimikan ay napalitan na ngayon ng mahinang tawanan sa takip silim. Ang yakap na naantala ay sa wakas ay nabayaran hindi ng karangyaan kundi ng presensya. Sa maliit na baryo na iyon, sa bahay kubo na halos mawalan ng lahat, natutunan ni Daniel ang isang bagay na hindi niya kailanman naunawaan habang siya ay nangibang bayan, na ang pag-uwi ay hindi lamang basta pagbabalik sa pinanggalingan. Ang pag-uwi ay ang pagpili na manatili kapag ang taong pinakamamahal natin ay nangangailangan sa atin.